Kamatsili naman po tayo for today's video. Wow. Oh, 1-0. Yeah, 1-0. Kain mo yan daw. Pero kamatsiling pulot sabay kain. Ano ba to? Kamisan? Sarap. Kamis? Kamisan to. Ito marami oh. Kamisan to. Ayun, ayun. Yan. Damn! The best. Wow. Wow. Ay! Yeah. Ito oh, malalaki to oh. Ay, nahulog. Nakasabi. Tuyo na to. Ka? Parang tuyo na eh. Ano? Hindi pa yan. Sarap. Ito. Sarap na to. Kaya naman si Ate, mukhang tumutulong na lang ako eh. Ano ka naman, masaluhin no? Ah! Sayang kasi pag ganun. Ano nga ganyan oh. Nadudurog po kasi yung ibang part. Oh, ayun. Hmm? Ay, miss na yun. Bakit? Parang ano na to? Overripe? Overripe. Wala. Overripe na to. Yun, yun, yun. Saan? Ayun o. Yung dalawa ito o. Yan o. Yan. Dalawa. Ang ano po, ang kamatsili, napakasustansya po niya. At okay na okay po sa diabetes. Kasi wala siyang sugar. Ito yung prutas na hindi ma-sugar. Ba't pa kamis? Kami lang pero hindi siya sugar sa ano talaga. Ano? Baka mababa eh. Saan yung gawin natin meron eh? Kain mo. Mapakla, ano naman yun? Mamangkal. Ito talaga ang ano, ang matamis. Dito, ang daming mababa, oh. Huwag na. Hindi na ito ba? Wah! Nakasalo? Hindi. Boom! Yung nabagsakan ka na, tapos tinawanan ka pa ng anak mo. Tingnan niyo po. Muntik. Ow! Huwag tatang, huwag sakit dyan. Ha? Tatang, huwag sakit. Kaya nga eh. Ito talagang ano ni Tatang, forte ni Tatang yan. Ayun na. Kaluhin ko. Indian forma. Galing. Wala talaga ako pagdating sa sports. Wala talaga. Ano ba? Ito ba? Yan. Oo. Eh, tuyot na yan eh. Tuyot na yan, Dad. Oo, sabi sa'yo. Hindi pwede Hindi na po pwede pag sobra ng ripe. Alam niyo kung bakit?
Meron yung mga fruit worm. Hindi nga matamis. Yun ang pampatamis doon. Yes! Kung naman, pasungkit. Pasungkit, kala mo naman meron pa dito. Sa loob ng bakuran. Ilaw pa to eh. Wala na po dito. Lipat po tayo doon sa loob ng bakuran. Mayroon pa po doon sa may amin. Madami din pong bunga yung kamatsili doon. Tingnan po natin. Ha? Hindi, ito. Sa kabila ng pita. Sa kabila. Kunin lang natin. Ito. So, puto kami to. Sakto yung dad, na. May hulog pa ako dyan, hindi ko na po. Kaya ang ano talaga dito eh. Ang pinakaibon talaga. Kahapon, baguri kami nag-alis. Ang dami pa nga kasi sa taas. Oh! Dito ka sa kabila, dito sa kabila. Gusto mo tingin dito, sa loob ng bahay, ay sa bakuran. Sige, doon ako. Doon tayo anak. Tayo anak kasi doon nalalaglag sa loob. Kaya pala po, ganito na lang karami. Nauna na raw pala ang ibon. Naunang ibon! Nauna na raw pala si Kuya Egay. Tirat. So, ibig sabihin, itong nakuha namin na to, kaya ganito lang to, ay tira-tira lang pala yan. Kuya Egay. Alam eh. Alam na. Ayan. Chika ni Kuya Egay, marami daw siyang nahulog dito. Ayan, ito nga anak, oh. Mga hindi nakuha. Ah. Tingnan mo raw kung gaano karami nakuha niya. Ha? Tingnan mo raw kung gaano karami nakuha. Sige nga, kuha reveal. Sige nga, pakita mo nga pre. Ayubak! Ah, pakita nga mamaya Kuya. Ang dami pala dito. Abo, tira-tirahan lang yung mga iniwan yan. Oh, biruin mo yan, tira-tirahan lang pala to ni Kuya Egay eh. Ayan, pulot-pulot lang po. Ayan. Hindi nakuha ni Kuya Egay sa loob. Kasi nakabantay ang mga dogs. Oh. Ah. Ayan oh. Dami, oh. Aray! Diba? Yung tuwang-tuwa ka pa talaga. Oh. Kaya lang hindi duwalapit. Oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Kamatsili oh. Ay, bulok na to eh. Pero hindi pa naman bulok. Aray! Hindi naman hinog. Direct hit. Ayan. Ayan, oh. Eto pa, nakasabit, oh. Ayun, madami nga pala dito. Makikita po naman natin kung bagong hulog lang siya. Ayan, oh. Fresh na fresh. Ibig sabihin, bagong kuha. Bagong kuha pa lang yan, oh. Correct. Hindi man to kasi nahuhulog eh. Nang basta-basta. Yan, galingan ang pagsungkit. Kuya Egay ang pinaka the best sungkitero. Yon, sige, pulutin ko lang yun mamaya. Ang dami sa taas, oh. Makapakumanwahan ka. Ang dami pa, oh. Ay! Kuntik na. Ang dami pa doon, oh. Yan lagay na yan, tira na lang yan. Op! Mamaya ako napupulutin po kasi mga matinik na yung mga ibang part dito. Dito lang naman nahuhulog. Yun, maganda yun, Dad. Yun. Yun. Ah, di ba? Sabi sa'yo, maganda to eh. Oh.
Ang dami pa. Oh, hindi lang ulam, pang merienda pa. I-reveal daw natin ang unang nasungkit ni Kuya Egay. Kunti lang naman po. Sige Ganda nga. po. Oh. Wow! Grabe! Dad, tingnan mo dadali. Grabe, tingnan mo. Tindi. Grabe talaga po ang ibon. Siya pala Ay. talaga ang nauna. Mahilig din si G. Yeah, Tsaka pasalubong. yung bunso. Kaya yan, pasalubong. Oh, pasalubong pala yan. Hmm. Nangamat chili. Matsiling ng maaga. Si Daddy D. Nahuli pala kami. Kalahating U-box. Adami. Marami pa po dito talaga. Marami pa din. Tapos marami pa rin siyang bagong bunga na nakasarado pa. Hindi pa naman masyadong masarap yun kapag ano. Ayan po, magkwentuhan po tayo tungkol sa kamatsili habang kumakain po ako ng kamatsili. Kasi ang kamatsili po pala ay napakaraming mga benefits talaga. Especially po, ginagamit ito sa ibang bansa. Sa India, Mexico, at saka sa iba't iba pang bansa na meron pong kamatsili. Sarap. Ang kamatsili po ay tinatawag dito na Manila tamarind, Madras thorn, at saka monkey pad naman po yung iba, o diba? Manila tamarind ang medyo sikat sa atin. Pero syempre, yung kumbaga yung sikat na ibang katawagan. Pero talagang ang tawag po talaga sa atin dito ay kamatsili. Comment down po yung mga probinsya na hindi pa po nakakakita o nakakatikim man lang ng kamatsili. Ganyan po ang itsura na to. Kasi po wala naman pong kamatsili sa ibang parte ng Pilipinas. Alam niyo po ba na sa Mexico ay at sa India ay napakarami niya talagang pinaggagamitan. Simula po sa bark, sa dahon, sa buto, nilalaga po nila, dinidikdik. Kasi sobrang dami po nilang pinaggagamitan. Parang ginagamit po ito as herbal medicine po nila. Noon pa pong nag-start pa noong 1930s, 1910. Kapag nag-research po kayo, makikita nyo po yung mga benefits, mga health benefits ng kamatsili din. Ginagamit po ito sa pang-stop ng bleeding, especially daw po yung sa mga may mga lung cancer sa kanila, ginagamit nila to kasi may mga bleeding na po yan sa loob po ng mga trachea, mga doon po. May mga blood na daw po doon, may nagbi-bleed na. Ginagamit nila yung kamatsili. O 'di ba? Sa ibang mga bansa po 'yon. Pero syempre, yung may mga scientific basis, ina-extract pa po kasi ito supposed to be. Yung katulad po yung seeds, marami daw pwedeng maging potential use pagdating sa medicine. Pero kailangan pa yun kasi dumaan sa mga laboratory experiments and then sa mga extractions na tinatawag nga. Katulad nga din ito sa diabetes, may potential din nga daw talaga ito na magpababa or mag-control ng ating blood sugar. O biruin nyo yun. Ito po eh hindi, mababa po kasi ang glycemic index po talaga ng kamatsili. And may certain may certain compound pa siya na nakakapagpababa talaga ng blood sugar. So, dun sa mga diabetic, maraming benefits ito sa atin kung sakaling magkaroon ng breakthrough, yung mga research. Marami na pong research din sa ibang bansa, sa India, especially sa India po, napakadami ng ginagawa nilang research about sa kamatsili na magamit nga sa mga sa mga gamot. Maisama siya sa mga gamot talaga. Kasi nga ito anti-cancer, and then sa diabetes po napakahusay niya, and sa ulcer. O, diba? Ako lang naman, sumasakit talaga yung tiyan ko dito dati. Nagkakakabag ka. Kapag mainit mo siyang kinain. Parang maduduwal ka talaga kapag mainit mo siyang kinain. Pero hindi ibig sabihin nun, dahil po talaga yun sa kamatsili. Doon po yun sa init. Mainit po kasi kapag hapon na tapos kinain yun, medyo nakakakabag po talaga. Yun, hindi namin yung ginagawa.
Pero 'di ba napaka ano pala na to na wonder fruit nga ito, wonder tree kung tawagin sa ibang bansa dahil nga simula buto hanggang yung balat ng kanyang puno, mga barks, nilalaga nila 'yon, tas iniinom nila kasi nga anti-inflammatory din siya. 'Di ba napakadaming benepisyo kaya ang kailangan lang talaga ng mga pondo and more research kasi klase sana sasabihin ko. Kasi ang mga ano naman talaga, ang mga herbal plants or mga fruits and vegetables or kahit na anong mga damo-damo dyan, hindi kasi natin basta-basta dapat na kainin lang ng raw kasi minsan meron din siyang mga toxins. Pero yung kamatsile, wala pang reported na toxins. Pwera lang doon sa kanyang parang bark, meron daw din nakaka-irritate daw siya ng ng mga eyelids, nakakapamaga daw ng mata pag napatakan yung mata mo. Pero so far naman dito wala pa namang nangyayaring ganun din. Wala pang nangyayari. Pero dito nga, pero yung raw niya, pwede nyong kainin, nakakapagpababa daw po talaga ng blood sugar. Kaya pag hypo ka na, ibig sabihin pag sobrang baba na yung blood sugar mo, huwag kang kumain na to. Huwag kang kumain na to nang gutom ka. Ibig sabihin, doon sa mga hindi diabetic, malamang hindi kayo pwedeng kumain ng gutom. Lalo naman yung mga diabetic. Kasi, manghihina ka, bababa kasi yung blood sugar mo. Kasi meron talaga siyang certain compound daw na medyo nakakapababa ng blood sugar. O ayan, according sa mga research po yan. According sa mga research. Kasi syempre, binabasa din natin yan, especially nung naging diabetic na ako, naging sensitive po talaga ako doon sa sa ganyan. Naging sensitive ako sa mga fruits or kung ano yung pwede kong kainin or hindi. Kasi baka mamaya mataas pala yung sugar content na to. 'Di ba? Ayan. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Sa mga additional updates po, kindly follow our Facebook account. Kay Daddy D po ay Dante de Dios at sa akin naman po ay Josephine Guansing de Dios. Ayan, maraming salamat po and God bless. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan palagi kahit na po hindi tayo madalas magkamustahan at minsan po hindi na ako nakaka-reply doon sa mga comments po. Pasensya na po, binabrowse ko lang po talaga. Yung iba po napupusuan ko, yung iba po hindi na po. Sorry po talaga, pasensya na po. Sobrang busy lang ang inyong Ate Jeng. Maraming salamat po. God bless.